Ka-Express, bagong interesting angle na naman sa Kai Sotto NBA Dream. Paano kung ang Atlanta Hawks ang tumingin sa kanya bilang possible partner or developmental backup kay Onyeka Okongwu? Linawin agad natin. Wala pang official report na may offer ang Hawks kay Kai. Wala ring confirmation na nasa Atlanta radar na siya. Pero bilang basketball discussion, may sense ang usapan dahil ang Hawks ay may clear front court core. May young big sa Summer League at may system na pwedeng gumamit ng extra size. Si Okongwu ngayon ang top center ng Atlanta. Athletic, malakas, mobile, marunong dumipensa sa space, at masanay sa NBA physicality. Pero ang wala sa kanya ay super height. Dito papasok ang intrigue ni Kai. Si Kai ay 7'3", mas mahaba, mas malaking target sa loob at may passing touch na hindi normal para sa ganong katangkad. Sa Japan B-League, nagpakita siya ng scoring, rebounding, assist, and rim protection presence. Kaya ang tanong, pwede bang maging partner type si Kai Okongwu? Hindi ibig sabihin sabay agad sila sa starting five. Mas realistic ang idea na si Kai ay pwedeng developmental big na ibang profile. Okongwu ang athletic modern center, Kai ang giant size option. Kapag kailangan ng speed, Okongwu. Kapag kailangan ng haba, rim protection, at paint size, Kai. Pero kung Exhibit 10, G-League, or Camp Invite ang pag-uusapan, may basketball logic. Ang Hawks may Okongwu already pero wala silang 7'3" project big na may ganitong international production. At sa NBA minsan ang kakaibang profile ang nagbibigay ng second look. Ka-Express, ang Atlanta Hawks angle para kay Sotto ay mas malakas ngayon kung ikakabit natin kay Onyeka Okongwu. Kasi kung Hawks ang pag-uusapan, hindi pwedeng basta sabihin lang na kailangan nila ng center. May center na sila. Si Okongwu ang top center nila ngayon at ayon sa NBA.com, solidified ang kanyang status bilang top center ng Atlanta matapos ang 2026 draft. Ibig sabihin, hindi si Kai papasok para agawin agad ang role ni Okongwu. Ang mas realistic na tanong, pwede bang si Kai ang ibang klaseng big man na pwedeng i-develop sa likod o katabi ng Okongwu profile? Diyan nagiging interesting ang comparison. Si Okongwu ay 6'10" to 40 pounds at may 2025 to 26 numbers na 15.2 points, 7.6 rebounds, and 3.1 assists per game. Modern NBA center ang dating niya. Mobile, strong, athletic, kaya mag-switch in certain situations, kayang mag-roll, kaya mag-finish at may growing offensive game. Hindi siya traditional giant center. Hindi siya 7'3" tower. Ang value niya ay speed plus strength plus NBA experience. Kaya siya trusted ng Hawks. Si Kai naman ibang-iba ang profile. Hindi siya Okongwu type. At hindi rin dapat pilitin na maging Okongwu. Ang selling point ni Kai ay height, length, touch, rebounding, and passing feel. Sa 2025 to 26 international season niya, may 13.5 points, 9.6 rebounds, 3 assists, and 1 block per game siya. Para sa isang 7'3" center, malaking bagay ang 3 assists per game dahil ibig sabihin, hindi siya basta posta lang. Kaya niyang magbasa. Kaya niyang magbigay sa high post. Kaya niyang gumawa ng simple decision kapag may cutter or shooter. Kung Hawks ang titingnan kay Kai, hindi nila siya kukunin para maging faster version ni Okongwu. Kukunin nila siya kung gusto nilang makita kung kaya ba niyang maging change of look big. Ibig sabihin, kapag kalaban ay may malaking center, may extra height ka. Kapag kailangan ng paint presence, may haba ka. Kapag kailangan ng rebounder na hindi madaling ma-shoot over, may 7'3" ka. At kung kaya niyang pumasa, mas hindi siya liability sa offense. Pero dito rin papasok ang malaking challenge. Sa NBA kapag center ka, hindi sapat na matangkad ka. Kailangan kaya mong mabuhay sa pick and roll. Kailangan kaya mong lumabas sa perimeter without getting destroyed. Kailangan kaya mong bumalik sa paint. Kailangan kaya mong mag-screen ng matigas at hindi lang basta humarang. Kailangan kaya mong mag-rebound sa traffic against stronger bodies. At kailangan kaya mong maging reliable kahit 5 minuto lang ang ibigay sa'yo. Ito ang dahilan kung bakit ang Okongwu comparison ay useful. Okongwu shows what Atlanta needs from a center in their system. Mobility, toughness, decision-making, and defensive discipline. Kai shows what Atlanta does not fully have in Okongwu's body type. Extreme height, and a true giant presence. Kung pagsasamahin mo ang idea, parang ganito ang pitch. May athletic center na kayo kay Okongwu. Paano kung magdagdag kayo ng 7'3" developmental big na ibang look? Hindi ito automatic roster spot.
Pero kung Exhibit 10 ang usapan, mas may sense. Exhibit 10 is a low-risk look. Pwedeng camp invite. Pwedeng mapunta sa G-League system. Pwedeng makita kung kaya niyang sumabay sa American pace. At dahil it's been reported na hindi na siya going to Summer League at may ibang route like Exhibit 10 or US NCAA, dito talaga nabubuhay ang ganitong team fit discussion. Ka-express kung gagawin nating mas cinematic ang basketball logic, ganito ang picture. Okongwu is the Hawks' modern center. Kay Sapa is a possible giant wildcard. Okongwu ang pang-speed, pang-switch, pang-physical battle. Kai ang pang-size, pang-length, pang-change of matchup. Sa NBA, teams love options. Hindi lahat ng laro pare-pareho. May nights na kailangan mo ng quick center. May nights na kailangan mo ng bigger body. May nights na kailangan mo lang ng extra rim protection. Kaya kung may 7'3" big na may international production, bakit hindi man lang tingnan? Pero kailangan nating maging fair. Si Okongwu ay proven NBA player, 6 overall pick siya noong 2020, may ilang taon na sa league at meron ng established role. Si Kai ay naghahanap pa rin ng entry point. Malayo pa rin ang pagitan nila in terms of NBA experience, physical readiness, and defensive speed. Kaya hindi natin sasabihin na Kai mas magaling kay Okongwu. Hindi yon ang angle. Ang tamang angle, Kai gives Atlanta a different tool. At minsan sa roster building, hindi mo kailangan ng duplicate. Kailangan mo ng contrast. Ang kailangan patunayan ni Kai, kaya ba niyang maging pliable kahit hindi siya star? Kaya ba niyang gawin ang dirty work? Screen, rebound, contest, sprint, communicate, and finish. Kasi kung ang dream niya ay NBA, hindi kailangang 20 points agad. Kailangan muna niyang ipakita na hindi siya magiging defensive target. Kailangan niyang ipakita na kaya niyang magbigay ng positive minutes. At kung Hawks ang hypothetical team, kailangan niyang ipakita na kaya niyang makasabay sa pace ng guards at wings ng Atlanta. Sa dulo mga ka-express, ang kay Sapa Onyeka Okongwu partner angle ay hindi fake news kung tama ang framing. Hindi natin sinasabing may offer. Ang sinasabi natin, may basketball logic sa contrast. Okongwu is a proven athletic center, Kai is a giant developmental big. Okongwu gives speed and strength. Kai gives height and length. Okongwu is already Atlanta's top center. Kai would be the low-risk project who gives a different look. Kaya kung gusto ni Kai gulatin ang Atlanta Hawks, hindi niya kailangang talunin agad si Okongwu. Kailangan niya munang ipakita na kaya niya maging useful beside that kind of center room. Dahil sa NBA, ang unang goal, hindi agad superstar. Ang unang goal, mapasama sa system, mapansin sa camp, makakuha ng reps at patunayan na ang 7'3" Filipino big man ay hindi lang pang headline, pwede ring pang roster conversation. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.